Ating pong pag-usapan po ngayon ang isang katanungan. Ito po, Dok, sa kapatid ko po, normal size ang liver niya, pero meron siyang mild parenchymal disease. Delikado po yan kasi naka-admit siya ngayon, meron siyang liver problem. Ang sabi niya, papunta na daw po ito sa liver cirrhosis. At ang sabi po ay bumababa naman ng kanyang SGPT, SGOT, tapos tumataas na naman. Yan po ang kanyang katanungan. Para po marami kayong matutuhan, pwede kayong magtanong, mag-PM kayo sa YouTube o kaya sa aking Facebook page. Mas maganda po mag-subscribe kayo kung di pa kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo lang po yung subscribe pati yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click nyo yung follow, like, and share. Malangkat naman na malaman ko yung kapatid mo na na-admit sa hospital dahil sa kanyang condition sa atay. Base sa yung kwento, mukhang meron siyang mild parenchymal disease. Ang tanong mo, ano ba yung mild parenchymal disease? Ang parenchyma, ito isang functional tissue sa isang organ. Sa kaso ng atay, ito po yung hepatocytes na responsible sa iba't ibang function tulad ng pag-filter ng dugo, paggawa ng bile, at pag-store ng energy. Ang mild parenchymal disease ay nangangahulugang merong bahagyang pinsala, pamamaga ng mga hepatocytes. Isipin mo ang atay bilang isang malaking pabrika. Ito po yung analogy para maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng parenchymal, no? Isipin mo ito, mayroong isang malaking pabrika. Tapos, di ba yung pabrika, may iba't ibang departamento. Ang parenchymal ay para siyang worker or trabahador sa pabrika na to. Specifically, ang mga skilled worker ay tinatawag nating hepatocytes. Sila ang gumagawa ng mga importanteng gawain tulad ng pag-filter ng dugo para silang quality control team na nag-aalis ng mga dumi at toxin sa dugo. Gumagawa sila ng bile para sila ang production team na gumagawa ng bile na tumutulong sa digestion ng pagkain. At nag-iimbak din sila ng energy, parang sila yung warehouse team. Nag-iimbak ng energy para magamit ng katawan kapag kailangan. Ang mild parenchymal disease ay parang merong isang worker na nagkasakit o nasugatan. Hindi pa naman ito malala, kaya nakapag-operate pa rin ang pabrika. Pero kung hindi maagapan, maarang lumala ang sakit ng mga worker at hindi na sila magampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Yun po yung mild parenchymal disease. Ang tanong mo, delikado ba to? Ang mild parenchymal disease ay maaaring hindi pa delikado sa ngayon, lalo na't normal pa ang laki ng atay ng iyong kapatid. Ngunit mahalaga, matukoy ang sanhi nito at maagapan para hindi lumala at para hindi mauwi ito sa cirrhosis or liver failure. Maganda yung pong dapat isipin mong mabuti. Inuulit ko, ang katumbas ng sakit ng kapatid mo ay kung paanong yung mga kung paano ang production, no? At ang pagkakasakit ng mga worker, kung hindi maagapan, maring dumami ang magkasakit at tuluyang bumagsak yung pabrika. Yun po yung ibig sabihin nun. Ganon din sa atay kapag patuloy na napipinsala ang mga hepatocytes, maaaring hindi na ito kayanin ang gawain. Magdudulot ito ng malalang problema tulad ng cirrhosis. Ito yung pagkakaroon ng peklat sa atay na maaaring humantong sa liver failure. Ang liver failure, ito yung condition kung saan hindi na kayang gampanan ng atay ang mga function nito. At tulad din bawa ng hepatocellular carcinoma, ito isang uri ng cancer sa atay. Kaya mahalagang alamin mo ang sanhi ng mild parenchymal disease ng kapatid mo para mabigyan siya ng tamang gamot at treatment. Ang vitamin C at Super B complex ay matutulungan upang
mapahusay ang katawan niya. Ang vitamin C kasi tumutulong sa katawan para ma-absorb yung mga iron, mga mineral, paggawa ng red blood cells, no? Ang combination ng vitamin C at Super B complex, magbibigay ito ng positibong suporta sa immune system para tulungan ng katawan labanan ang iba't ibang uri ng karamdaman tulad po ng parenchymal disease. Kaya kailangan po na ang kapatid nyo magkaroon ng regular check-up, siguro yung regular magpatingin ang kapatid mo sa doktor para ma-monitor ang kanyang kondisyon. Yung regular check-up, bakit mahalaga ito? Ang regular na pagpapatingin sa doktor, ito yung nagbibigay daan para ma-monitor ang kondisyon niya, kondisyon ng kanyang atay. Makikita ng doktor kung may pagbabago ang kanyang kalagayan at kung binibigyan siya ng gamot, ano ba ang nagagawa nito, gaano kadalas, depende po sa payo ng doktor. Maaring kailangan yung kapatid na magpatingin kada buwan, kada 3 buwan o kada 6 na buwan, depende sa kalubhaan ng kanyang kondisyon. Anong ginagawa sa check-up? Kabilang po sa check-up yung physical examination, blood test, MRI, ultrasound, CT scan, para masuri yung atay kung ito ba ay lumalala o gumagaling siya. Kailangan din ng masulusog na pamumuhay, hikayatin siyang kumain ng mga masustansyang pagkain, mag-exercise siya, umiwas siya sa bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Kailangan itong pagkain niya ay mayaman sa vitamin at mineral, lalo na yung prutas at gulay, mga whole grain. Iwasan mo yung mga processed food, matatamis na inumin at mga pagkain mataas sa saturated at trans fat. Ang exercise ay nakakatulong para mapabuti ang kanyang kalusugan, layunin na magkaroon, hindi bababa sa 30 minutes moderate intensity exercise tuwing araw-araw yan. Basta alagaan, iwasan yung mga nakakasama sa kanya. Huwag siya magpapataba, mapanatili yung healthy weight niya, hindi mataba, hindi na masyadong payat, no? Kasi may panganib magkaroon ng fatty liver disease pag tumaba siya, kasi kung overweight siya, hikayatin siya na magbawas siya ng timbang sa pamamagitan ng healthy diet at regular exercise. Tapos, meron siya sapat na tulog, kasi yung sapat na tulog, mahalaga para ma-repair, ma-regenerate ang cell niya, katawan niya, no? Kasama na po dito yung cellula sa atay. Tapos, regular na pag-inom ng gamot, kung ano yung nireseta ng doktor, siguraduhin na inumin niya yun ng tama at regular, no? Hindi lang yung kailan lang niya naisipan. Tsaka kung ano yung prescribed dosage ng gamot niya, inumin niya. Para sa ganon, yung tamang oras, yung nireseta ng doktor, inumin ito. Huwag itigil ang gamot. Ang pag-inom po ng gamot, kailangan po kung ano yung nireseta ng doktor. Iwasan nyo yung self-medication, no? Ipaalam yung side effect. Kung meron siyang iniresetang gamot, ipaalam mo yung side effect. Paalam mo agad sa doktor para ito ba itigil o ituloy po, no? Bukod dito, mahalaga rin na maging positive at very supportive ang pamilya. Malaking tulong ang nagagawa ng nanay, tatay, kuya, ate, mga kasama sa bahay, no? Kailangan din po matuto kayong magsaliksik, magbasa tungkol sa sakit ng iyong kapatid para maintindihan mo ang kanyang kondisyon at kung paano mo mas maalagaan. Tulad ng ginawa mo, tinanong mo ko, tapos sinasagot kita. At maaring paulit-ulit mong panoorin itong aking lecture na to. Tsaka huwag mo rin syempreng kalimutan ang manalangin para sa kagalingan ng kapatid mo, para sa gabay at lakas ng iyong family. Kasi sabi nga natin, God is our great doctor, di ba? At saka meron tayong maagap na aksyon, tamang pag-aalaga, malaki ang chance na gumaling ang kapatid mo at para maiwasan yung complication, di ba? Paalala po na po sa ating crystal oil. Ito po isang uri ng oil, no? Maring makakatulong ito sa pagpapaginhawa ng sakit. Maganda to sa mga arthritis, pamamaga ng kalamnan, kirot ng kalamnan, sakit ng ulo. Nakakabuti din yung tulog kasi yung crystal oil, meron siyang aroma na pampatulog, no? At saka nakakalis ng bara sa ilong, nakakaluwag ng panghinga,
pananikip ng dibdib, nakakaginhawa yan sa sakit ng tiyan, meron kung kayo po'y kinakabag, nag-acidic, bloated ka, nananakit ang tiyan mo, nasusuka ka, naduduwal ka, ipahid mo lang to sa lalamunan, sa sikmura, dibdib mo, sa tiyan mo, no? Ang amoy po nito, hindi gusto ng amoy. Tinatabo yung mga lamok. Kaya makakatulong ito para kung kinagat ka na, para hindi ka ngate, pahiram ng crystal oil. Ganon din po yung ating herbal na activated charcoal. Ito isang itim na pulbos, nakukuha to sa kahoy, baon ng nyog. Matagal itong ginagamit na medisina, ilang libong taon na nakakaraan. Nakakalis ito ng pamamaga ng bituka, nagbabawas ng kabag, ito'y sumisipsip ng gas at toxin sa bituka, meron siyang antibacterial property, pumapatay ng mga ilang uri ng bacteria sa digestive system, no? Activated charcoal pwedeng gamitin sa pagkalason, overdose sa gamot, pangkontrol ito ng diarrhea. Ito'y sumisipsip ng excess na tubig sa bituka, para makontrol yung diarrhea at pangpabango ng hininga. Activated charcoal, sumisipsip siya ng mga bacteria at toxin sa bibig para mapabango yung hininga mo. Ngayon po, available yan sa Patnubay, no? Kung gusto yung magpa-deliver, i-chat nyo lang ako. Ano po bang posibleng dahilan ng parenchymal disease, no? Maring meron kang viral hepatitis, nagkaroon ka ng Hepa B o Hepa C. Ito'y infection sa atay dulot ng virus. Paano nakukuha to? Ang Hepa B ay nakukuha sa pamamagitan ng infected na dugo sa ibang body fluid. Ang hepatitis C naman, nakukuha yan sa mga contact infected na dugo. Ang simptomas niya ay maaaring kabilang ang simptomas ng paninilaw sa balat at mata, pagkapagod, pananakit ng tiyan, pagduduwal. Para maiwasan ito, may bakuna para dyan. Ang hepatitis B po, mahalaga rin na mag-ingat ka nito, yung paggamit ng mga karayom o pagsasali ng dugo. Ang isang dahilan din po ng parenchymal disease, baka nagkaroon ka ng non-alcoholic fatty liver disease. Ito'y condition na naipon yung taba sa atay mo. Paano mo nakukuha to? May kaugnayan ito sa diabetes, sa sobrang taba, sa high cholesterol, at saka taas ang blood pressure mo. Ang simptomas nito, kadalasan po ay wala, ngunit maaari itong mauwi sa pagkapagod, pananakit ng tiyan, paninilaw ng balat. Para maiwasan ito, manatili kang healthy weight, iwasan mo tumaba, kumain na masusunod ng pagkain, at regular na exercise. Iwasan nyo po yung bang mahilig ka kumain. Ang dami-dami mong kinakain. Kaya lalo na kung mahilig ka sa mga lechon, mga tataba, gano'n, di ba? Mas maganda prutas at gulay. Meron namang reason ng parenchymal disease, yung alcoholic liver disease. Ito'y pinsala sa atay, dulot ng labis na pag-inom ng alak. Paano nakukuha to? Sa kakainom ng alak, nasira yung atay. Maring kabilang po yung simptomas ng paninaw ng balat, pagkapagod, pamamaga ng tiyan at pagdurugo. Para maiwasan mo yan, iwasan mo na uminom ng alak, di ba? Yan ang number 1, para maiwasan ang alcoholic liver disease. Merong autoimmune hepatitis, ito'y condition kung saan inaatake ng immune system mo yung atay mo. Ang autoimmune hepatitis, paano ito nakukuha? Kung saan ina-attack mo mismo ng yung immune system, ang atay, hindi pa malinaw eksaktong sanhin nito. Ang simptoma nito ay pagkapagod, pananakit ng tiyan, paninilaw ng balat, pangangate. Para maiwasan yan, wala pang kilalang paraan para maiwasan ang autoimmune hepatitis. Merong mga gamot o toxin na maaring makapinsala sa atay. Maaring nakukuha ito sa gamot, mga herbal supplement o toxin, maaring makapinsala sa atay mo. Ang simptomas po depende sa uri ng gamot o toxin na nakapinsala sa atay mo. Para maiwasan ito, mahalagang kumonsulta na doktor bago uminom ng anumang supplement. Iwasan din ang exposure sa nakakalasong chemical. Bukod po dun sa nabanggit ko, maraming sanhin ng parenchymal disease, yung mga genetics disorder.
yung genetic disorder nakaka-apekto sa atay. Maring namanag, pagkapanganak sa atay. Kaya ngayon po, yung sakit na sa apdo, tulad ng primary biliary cholangitis, ay maring makapekto din sa atay. Mahalagang makipag-ugnay ka sa doktor, matukoy ano talaga yung pinanggalingan ng parenchymal disease niya. Paalala po muna sa ipakinabang ang lecithin sa utak. Ito po ay produksyon ng neurotransmitter. Ang lecithin ang pinagsisimulan po ng neurotransmitter, mahalaga para sa memory, pagkatuto at pagkontrol ng kalamnan sa pamagitan po ng pagsuporta sa production ng acetylcholine. Ang lecithin ay nakakatulong mapabuti sa ating cognitive function. Ito'y maganda sa kalusugan ng cell ng utak, at saka ang lecithin ito po ay bahagi ng cell membrane. Kaya tumutulong ito mapanatili ang integridad ng membrane na ito, tinitiyak na pampagana ng selula ng utak. Kaya po ang lecithin, ayon sa pag-aaral, nakakatulong para maiwasan po yung Alzheimer disease or dementia. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto nyo po itong makuha, mag-chat lang kayo sa akin. Ngayon, doon sa text mo sa akin, tungkol sa sakit ng kapatid mo na parenchymal disease, pero ang magandang balitang sinabi mo, normal yung size ng liver niya. Ito isang magandang senyales na ang atay mo ay hindi pa ganong napinsala. Ang mga doktor na tumitingin, mahalaga mayroon kayong doktor na nakakalam ng kondisyon ng kapatid mo para gabayan kayo sa kanyang paggaling. Bumaba ang SGPT, SGOT niya, isang enzyme na matatagpuan sa atay. Pag bumababa ito, ay maaring indikasyon, gumagaling na yung atay niya. Ang dapat mong gawin, sundin mo lang yung payo ng doktor, mahalagang sundin ang mga payo at gamot na binigay ng doktor, magtanong sa doktor, huwag magatubiling magtanong tungkol sa kondisyon ng kapatid mo, at dapat talaga na suportahan siya, no? Suporta ng pamilya para sa ganon, mabigyan siya ng masustansyang pagkain, minom siya ng sapat na tubig, makapagpahinga ng maayos, huwag siyang magpagod. At ang panalangin ay nakakatulong para lumakas siya, di ba? Tandaan po ninyo na huwag mag-self-medicate, huwag magbigay ng anumang gamot na hindi po nireseta ng doktor kung meron siyang parenchymal disease, no? Kailangan positibong pananaw ang importante sa kapatid mo, maging maagap sa pagharap ng kanyang kondisyon, mayroong tamang pag-aalaga, at may malaking posibilidad na gumaling siya at maiwasan ang komplikasyon tulad ng cirrhosis and dialysis. Paalala po sa omega-3 fatty acid, ang omega-3, ang regular po na pagkonsumo po ng kanyang omega-3 fatty acid, ito po ay nakakababa ng presyon ng dugo, nakakababa po ito ng cholesterol, at ang omega-3 fatty acid, ito ay anti-inflammatory properties, makakatulong para maiwasan ang pamamaga, ang daluyan ng dugo, makakatulong sa pang-iwas sa lapot ng dugo. In short, iwas heart attack tsaka stroke, di ba? At nakapapabuti niya yung daluyan ng dugo. Ang fatty acid na ito, maaring nakakabuti sa daluyan ng dugo mo, very flexible at hindi po magbabara at hindi po titigas ang ugat. Ipaalam po ninyo sa akin ang pangalan ninyo, yung address ninyo, ang CP number nyo kung gusto nyo magpa-deliver ng mga products natin na to. Ito po ay COD, ito po i-deliver ng mga rider. Meron pong shipping po ito, i-charge sa inyo. Paalala mo na po sa Matthew 5:6. Ang sabi po ito ay bahagi ng Sermon on the Mount. Ang sabi po sa Matthew 5:6, sabi po ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ibubusugin. Anong kahulugan nito? Ang kagutom o pagkauhaw sa katwiran ay tumutukoy sa matinding pagnanais na mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos at makitang katarungan at kabutihan ng nananalig sa Panginoon. Kaya ang mga taong nauuhaw sa katwiran, mahahanap nila ang Diyos. Kung gusto natin mapalapit sa Diyos, gawin natin kung anong kanyang kalooban. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sumatin.
and God bless us.